Ang ingay ng hangin na sumisipol sa mga puno ng niyog, ang tunog ng mga uwak na paminsan-minsang humihiyaw sa gabi. Sa isang maliit na bayan, napakalayo kaya hindi nag-abala ang mapa na itala ang pangalan. Ang mga tao ay mabagal na nabubuhay, nakilala ang isa't isa mula pa noong kapanganakan. Ngunit kada 3 taon 3 tao ang namamatay. Mamatay ng walang patak ng dugo, walang kapirasong laman loob. At pagkatapos, lahat nahuhulog sa katahimikan. Ngayong taon, ang katakot-takot na bilang na yon ay magsisimula muli. Sina Tisoy at Nico, dalawang magkakaibigang kababata, araw-araw pa ring nagbebenta ng mga malalamig na inumin sa kanto ng lumang palengke. Isang simpleng buhay hanggang sa lumitaw ang isang babae. Ana, napakaganda na hindi mo maalis ang iyong mga mata, ngunit ang mga mata na iyon may kung anong malamig na parang nakikita mismo sa iyong kaluluwa. Nagtrabaho siya kay Mang Natoy, ang may-ari ng isang sikat na tindahan ng alak at suka sa buong lugar. At mula nang tumuntong si Ana sa lupain ito, nagbago ang tunog ng hangin sa gabi. Nagsimula ang mga yabag sa bubong. At ang mga anino tahimik na sumunod sa lahat. Ang unang gabi pagkatapos dumating si Ana. Isang bangkay ang natagpuan sa gilid ng kabubatan. Walang dugo. Walang mga organo. Tanging mga mata lamang ang nakadilat parang may gustong sabihin, ngunit tuluyang nakabaon sa dilim. Nagsimula na naman ang tsismis. Aswang. Ang manghuli ng laman ng tao sa gabi. At sa pagkakataong ito, hindi lang ito dumating para pumatay. Dumating ito upang tuparin ang isang sumpa na tumagal ng ilang dekada. Ito ang kwento kung paano namin natuklasan ang sikreto sa likod ng mga pagpatay na yon. At paano nagkaharap kami may halimaw na anyong tao. Kung sa tingin mo ay handa ka nang marinig ang kwentong ito pagkatapos ay umupo. Dahil kapag natapos na ang lahat magtataka ka. Paano ko malalaman ang taong nakaupo sa tabi ko, hindi ba aswang? Ang tunog ng mga sikada sa gabi na may halong kaluskos ng mga dahon ng palma. Kung dumaan ka na sa pulang dumi na daan patungo sa bayang ito, makikita mo na ang lahat parang natigil sa ibang pagkakataon. Ang mga lumang bahay na gawa sa kahoy, madilim na baldosado na bubong, ay naliko sa paglipas ng mga taon. Ang mga bulok na bakod na gawa sa kahoy, ang mga gusot na baging ay tila nilalamon ang buong baryo. Sa araw payapa ang panahon, tumatakbo at naglalaro ang mga bata sa kalsada, tumatahol ang mga aso sa bawat sulok ng bakod. Ngunit kapag lumubog ang araw sa likod ng mga bundok ang buong bayan, ay nagiging ibang larawan. Madilim, malamig, at napakatahimik na maririnig mo ang iyong tibok ng puso. Sa katahimikang iyon, may 2 batang lalaki na kilala ng lahat dito sa mukha, sina Tisoy at Nico. Sabay lumaki ang dalawa, sabay kumain, natulog na magkasama, at nagkasama-sama sa lahat ng uri ng kalokohan noong bata pa sila. Ngayon, ang kanilang buhay ay nakakulong sa isang maliit na kariton sa sulok ng palengke, kung saan nagtitinda sila ng malamig na inumin, sapat na upang kumita ng pera pambili ng bigas at patis para sa kanilang mga pamilya. Madalas silang tumawa, maraming nagsasalita, ngunit sa kanilang mga mata palaging may sapin ng kalungkutan. Dahil dito, lahat ay lumaki na may isang bagay na hindi nawawala, takot. Sa gitna ng bayan, may maliit na tindahan, ngunit alam ng lahat, ang tindahan ni Mang Natoy. Sikat siya sa buong lugar dahil sa kanyang mabangong lambanog at maasim na suka. Ngunit sikat din siya sa kanyang pabago-bagong ugali. Isang araw, baka bigyan kanya ng libreng inumin. Sa susunod na araw maaaring hagisan niya ng bote ng alak ang iyong paanan dahil lang sa matagal kang nakatayo sa harap ng pinto. Ang nakaraan ni Mang Natoy ay isang aklat na walang nangahas na buksan.
Ang alam lang nila ay 3 taon na ang nakakaraan nang mawala ang 3 tao. Nawala siya sa bayan ng ilang buwan at pagkatapos ay bumalik na parang hindi siya umalis. At pagkatapos isang maulan na umaga, isang bagong mukha ang lumitaw sa bayan, si Ana. Isang batang babae, mahaba, makintab ang buhok, ang balat na kasing kinis ng porselana. Ngunit ang pinaka-naaalala ng mga tao ay ang kanyang mga mata. Magagandang mata ngunit malamig. Sa sobrang lamig para kang manginig, para bang nakita niya ang lahat ng sinusubukan mong itago. Siya ay kinuha ni Mang Natoy para magtrabaho sa tindahan. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling o kung bakit siya pumayag na pumunta sa isang lugar kung saan kahit ang mga ibon ay umiiwas na lumipad sa gabi. Ngunit mula sa sandaling lumitaw si Ana, ang mga lumang kwento nagsimulang lumabas sa ibabaw. Ang mga bulong ng matatandang babae sa sulok ng palengke. 3 taon 3 buhay. Ngayong taon turn mo na. Ang mga matatanda dito nag-uusap tungkol sa mga aswang na parang nakita na nila ng kanilang mga mata. Hindi lang sila umiinom ng dugo, kinakain din nila ang puso, atay at baga ng mga tao. At bawat 3 taon 3 buhay ang kanilang kukunin, pagkatapos ay mawawala, na iniiwan ang takot sa bawat tahanan. Ang ilan ay nanumpa nakarinig sila ng mga pakpak na pumapagaspas sa mga bubong sa kalagitnaan ng gabi. Ang iba nagsabing nakakita sila ng isang figura, nakatayo sa gilid ng kagubatan, ngunit ang mga mata nito kumikinang na parang mainit na uling. Sina Tisoy at Nico narinig na ang mga kwentong ito mula pa noong mga bata pa sila. Ngunit sa taong ito, sa pagdating ni Ana, lahat ay iba. At ilang araw lang pagkatapos niyang dumating, isang bangkay ang natagpuan sa gilid ng kagubatan. Walang dugo, walang mga organo. Isang tingin lang parang may tinatawagan mula sa dilim. Ang tunog ng ulan na pumapatak sa lumang bubong ng lata, may halong ungol ng mga aso sa malayo. Nang umagang iyon, ang buong bayan ay tila nagising sa isang nakakatakot na balita. Isang lalaki ang natagpuan sa gilid ng kagubatan, malamig ang kanyang katawan, dilat ang kanyang mga mata, at wala ni isang patak ng dugo ang natira sa kanyang katawan. Ang kanyang dibdib ay hungkag, lahat ng kanyang mga laman loob ay nawala. Ang paraan ng kamatayan eksaktong tumugma sa kaso 3 taon na ang nakakaraan. At bago yon, 3 taon 3 buhay. Nagsimula na naman ang cycle. Ang mga taga-nayon ay nagkakagulo, bulungan kung saan-saan. Ang aswang bumalik na siya. Isinara ng mga matatanda ang kanilang mga pinto pagkalubog ng araw. Ang mga bata ay ipinagbabawal na lumabas pagkatapos ng paaralan. Nagtago ang mga lalaki ng mga kutsilyo at baril sa tabi ng kanilang mga kama. Ngunit sa gitna ng gulat, may isang detalye na hindi maaaring baliwalain ni Tisoy at Nico. Nakita nila si Ana na nakatayong nakikipag-usap kay Mang Natoy sa madilim na sulok ng tindahan, pabulong, pasulyap-sulyap, na parang natatakot na may makakita sa kanya. Nagdilim, nakabukas pa rin ang oil lamp sa tindahan, at isang lalagyang kahoy ang dinala ng 2 kakaibang lalaki na naglaho sa likod ng pinto ng bodega. Nagsimulang magkapansinan sina Tisoy at Nico. Isang gabi, sa kanilang pag-uwi, narinig nila ang tunog ng mga pakpak na humahampas ng malakas mula sa kabubatan, hindi tulad ng isang ibon, ngunit mas malakas, mas mabigat at nagtatagal na tila ito ay dumadausdos sa itaas ng kanilang mga ulo. Sa bubong ng isang lumang bahay, nakita nila ang isang madilim na figura na gumagalaw, mabilis na parang bahid ng usok. Pagkatapos isang mahinang tawag ang umalingaw-ngaw mula sa kawalan. Nicoy! Ang boses ay hindi katulad ng kahit sinong nakilala nila, malamig, payat, at parang galing sa loob ng kanilang mga buto. Ang kuryosidad na may halong takot ay naglapit sa kanila sa tindahan ni Mang Natoy.
At pagkatapos nakita nila, sa siwang ng pinto ng bodega, sumikat ang pulang ilaw mula sa mga kandila. Sa kahoy na mesa, nakahiga ang isang itim na manika na tinusok ng mga karayom. Sa kisam, isang lantang kamay ng tao ang nakasabit na marahang umuugoy sa usok. Isang malansa, mabahong amoy parang pinatuyong dugo. Isang hindi maintindihang bulong at isang mahina, basang tawa ang umalingaw-ngaw mula sa madilim na sulok. Gustong tumakbo ni Nico. Ngunit hinila siya pabalik ni Tisoy. Kung tatakbo ka ngayon, hindi mo malalaman ang katotohanan. Nakatayo sila roon, tumitibok ang kanilang mga puso, pinagmamasdan ang silweta ni Mang Natoy na yumuko para bumulong kay Ana pagkatapos ay tumingin silang dalawa sa pintuan. Nagtama ang mga mata ni Ana kay Tisoy. At sa sandaling iyon sigurado siyang alam nitong narito sila. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Tisoy. Umalingaw pa rin sa labas ang tunog ng mga pakpak. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, lumilitaw ang larawan ng lantang nakalawit na kamay. Nagsimula siyang maniwala na anuman ang pumapatay sa mga tao sa bayang ito ay higit pa sa isang ordinaryong mamamatay tao. At kung totoo ang sinabi ng mga taga-nayon, kung gayon ang aswang ay nasa kanila. Ang huni ng mga insekto, ang amoy ng mamasamasa na lupa ay tumagos sa hangin sa gabi. Tahimik na sinundan ni Tisoy at Nico ang figura ni Ana. Mabilis siyang naglakad sa makipot na landas, malalim sa kabubatan. Ang pilak na liwanag ng buwan ay nasala sa mga dahon na sumasalamin sa kanyang mahaba, makintab na buhok, ngunit kung minsan, ang liwanag na yon ay nagpapatingkad sa kanyang mukha na parang hindi na tao. Matapos ang halos kalahating oras na paglalakad sa kabubatan, nakarating sila sa isang clearing kung saan nakatayo sa dilim ang isang lumang kahoy na bahay. Ang dilaw na liwanag ay kumikinang mula sa loob na sinasabayan ng hindi maintindihang pag-awit, mabagal na pagtugtog ng tambol. Lumapit sila, sumilip sa mga bitak ng mga tabla. Sa loob ay hindi mga taga-nayon. Ang mga kakaibang mukha, malalim na mata, kulay abong balat, hindi pangkaraniwang mahahabang kamay, ay nakaluhod sa paligid ng isang bilog na iginuhit sa sariwang dugo. Sa gitna, si Ana ay tumayo ng tuwid, nakapikit ang mga mata, may ibinulong bago itinaas ang isang kahoy na bote na inukitan ng mga demonyo at nagbuhos ng maitim na likido sa lupa. Dumiretso ang baho sa ilong ni Tisoy, kaya tinakpan niya ang kanyang bibig upang maiwasan ang pag-ubo. Isang maliit na inay ang umalingaw sa kanilang likuran. Isang magaspang na kamay ang humawak sa balikat ni Tisoy. Kayong mga pinapatay niyo ang inyong mga sarili. Si Mang Natoy iyon. Ang kanyang mukha ay maseryoso kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagkaroon ng karaniwang pabago-bagong hitsura. Hinila niya sila palayo sa bahay, sa isang bakanting lugar kung saan naghihintay ang dalawang matandang lalaki. Nagsimula ang pag-uusap sa tensyon. Kinagat ni Tisoy ang kanyang mga ngipin, ikaw ang pumatay sa kanila. Umiling si Mang Natoy, mahina ang boses. Hindi, pero alam ko kung sino. Tumingin siya ng diretsyo sa kanilang mga mata. Si Ana ay hindi isang ordinaryong tao. Ang kanyang ama ang pinuno ng grupong aswang sa lugar na ito. 3 taon na ang nakararaan, 3 tao ang kanyang pinatay. At si Ana ay may kambal na kapatid na babae. Nagpatuloy ang isa sa 2 matandang lalaki, nanginginig ang boses. Ang kapatid na babae ni Ana ay pinatay ng isang mangkukulam habang siya ay nagbabago. Kaya't ang kanyang ama ay kinasusuklaman ang mga tao. Umirap si Nico, kung alam mo, bakit hindi mo sinabi sa mga taga-nayon? Bahagyang umiti si Mang Natoy, madilim ang mga mata. What's the point of telling me? Sino ang maniniwala sa akin? Makakakita lang sila ng isang matandang may edad na nanawala ng 3 tao ang napatay. At kung magpapakita ako ang unang mamamatay. Diretso ang tingin ni Tisoy sa kanya, puno ng pagdududa ang kanyang puso.
May bahagi sa kanya ang naniwala sa sinabi niya, may bahagi sa kanya na naisip na ito ay isang bitag para itulak ang sisi kay Ana. Ang tunog ng tambol mula sa kahoy na bahay ay umalingaw pa rin sa kagubatan, parang isang higanteng tibok ng puso na humihimo. Sa isip ni Tisoy, umiikot ang tanong, maniwala ka o hindi? Dahil kung sila ay naniwala ng mali, sila ay magiging biktima. At kung hindi sila maniwala, maaaring bayaran ng buong bayan ang presyo sa dugo. Umalingaw ang hampas ng mga tambol sa gilid ng bundok na may halong umaalulong na hangin at masangsang na amoy ng usok. Ang buwan na yung gabi ay kasing pula ng dugo. Ang buong kalangitan ay tila yumuyuko na nakatuon ang lahat ng liwanag nito sa malaking bahay na gawa sa kahoy kung saan naghihintay ang ama ni Ana. Hinigpitan ni Tisoy, Nico, Aling Jenny, Mang Natoy at ng 4 na lalaki sa nayon ang kanilang mga sandata, bawang, asin, at punyal na kinulat ng manggagamot. Walang umimik. Dahil alam ng lahat pagkatapos ng gabing ito, walang maiiwan na buo. Bumukas ang pinto ng bahay na gawa sa kahoy. Dose-dosenang mga aswang ang bumuhos, ang kanilang mga mata ay kumikinang na pula, ang kanilang mga bibig ay nakanganga upang ipakita ang matatalas ng ngipin, ang kanilang mga dagundong ay umaalingaw sa kanilang mga dibdib. Sila ay sumugod pasulong, ang tunog ng kanilang mga pakpak na napunit sa gabi, ang kanilang mga anino ay bumabalot sa pulang liwanag ng buwan na lumilikha ng mga baluktot na hugis sa lupa. Pumihit si Tisoy, kumikislap ang punyal, humahampas sa pakpak ng humahampas na halimaw, tila bumagal ang oras, tumalsik ang itim na dugo sa hangin, oras ng bala, ang dagundong ay naging mahaba, nakakatakot na alingaw-ngaw. Sa kaguluhan, lumitaw si Mabel. Namumula ang kanyang mga mata, tanda ng isang aswang, ngunit binato ng kanyang kamay ang isang bag ng asin sa mga halimaw na lumalapit sa grupo ni Tisoy. Nagsisigawan sila, umaatras. Sumigaw si Nico, kaninong panig ka? Tumingin si Mabel kay Tisoy, nanginginig ang kanyang mga mata, ayoko nang pumatay. Pero kung ipagkanulo ko ang ama ni Ana, mamamatay ako. Isang malalim na tawa ang umalingaw mula sa loob. Ang ama ni Ana ay lumabas, matangkad, maputi ang buhok at balbas, ngunit ang kanyang mga mata at kuko ay tulad ng sa isang mandaragit. Pinagmasdan niya ang karamihan, ang kanyang boses ay paos. Ngayong gabi ang sumpa ay magiging kumpleto. Tumabi si Ana sa kanyang ama, ang malamig na mga mata ay nakatutok kay Tisoy. Hindi ka makakatakas, Sumiklab ang labanan. Sumugod ang aswang, binasag ng mga pakpak nito ang pinto, pinupunit ng mga kuko nito ang mga dingding na gawa sa kahoy. Kapit-balikat sina Natoy at Aling Jenny, nagwiwisik ng asin at binato ang pulbos ng bawang sa mga papalapit. Sinaksak ni Nico sa leeg ang isa sa kanila gamit ang punyal, itim na dugo na parang ambon. Mga hiyawan, tunog ng hangin nagsasama sa isang magulong tunog. Sa kaguluhan, itinutok ni Ana ang kanyang mga kuko kay Tisoy. Biglang humarang si Mabel sa kanyang harapan, kinuha ang buong suntok, bumulwak ang dugo mula sa kanyang balikat. Tumakbo ngayon na. Sigaw niya, ngunit pinigilan ito ni Tisoy, Hindi ko iiwan ang sinuman. Ibinagsak niya si Ana sa sahig, nagpupumigla sa pulang ilaw ng apoy, bago sinaksak ang punyal sa kanyang dibdib. Napunit ng hiyawan ang bahay at bumagsak si Ana. Umuwol si Padre Ana na parang bagyong sumugod kay Tisoy. Ngunit ibinato ni Mang Natoy mula sa likuran ang kanyang kutsilyo at hiniwa ang kanyang braso na nagbukas ng daan para kay Tisoy. Malakas na sigaw ni Tisoy, inipon ang buong lakas, tinusok ang punyal na binasa ng bawang sa puso ng halimaw. Nanginginig ang buong bahay nang mahulog siya, dilat ang mga mata pagkatapos ay lumabas. Nang mamatay ang apoy, tanging inday ng hingal at amoy ng usok ang nananatili sa hangin. Ang natitirang mga aswang ay nawala sa kabubatan, naiwan ang madugong larangan ng digmaan. Napatingin si Tisoy kay Mabel, nakaupo siya sa lupa, bumalik sa normal ang mga mata, pero puno ng luha ang mukha. Salamat sa pagligtas sa akin. Bulong niya.
Ang liwanag ng madaling araw ay sinala sa kanopi ng kabubatan na nagtitina sa ambon na may bahid pa rin ng dugo. Kakaibang tahimik ang nayon. Walang tumitilaok na tandang, walang tumatahol na aso, tanging ang amoy ng usok na natitira sa sunog kagabi. Sa bakanting lupa sa harap ng simbahan, dalid-daling tinakpan ng mga banig ang katawan ng mga nahulog. Ilang babae ang nakaupo sa lupa, magkayakap at humihikbi. Ang mga bata ay yumakap sa mga bisig ng kanilang mga ina, ang kanilang mga mata ay dilat, hindi pa naiintindihan na ang bangungot ay hindi pa tapos. Tumayo si Tisoy, masakit ang likod, amoy dugo at usok pa ang mga kamay. Sa tabi niya ay napasandal si Mang Natoy sa kanyang patpat, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. 3 taon 3 buhay ganoon lang mula noong panahon ng aking mga ninuno. Sabi niya, paos at mabagal ang boses. Lumingon si Tisoy, ngunit kagabi namatay ang pinuno ng aswang. Ito dapat na matapos, tama ba? Bahagyang umiling si Mang Natoy, madilim ang mga mata. Hindi. Ang sumpa ay wala sa isang halimaw. Ito ay nasa dugo. At hanggat ang dugong iyon ay patuloy na umaagos, may palaging babangon para kumpletuhin ang cycle. Ang mga salita ni Mang Natoy ay parang kutsilyong tumutusok sa puso ni Tisoy. Naalala niya ang lahat, ang mga chismis tungkol sa kanya, ang mga kahina-hinalang mata ng mga taga-nayon, ang mga panahong halos mawalan sila ng buhay ni Nico dahil sa mga bagay na narinig nila. Napagtanto niya ang mga chismis at pagkiling ay maaaring pumatay ng mga tao ng kasing bilis ng isang tunay na halimaw. Ginawa nilang handang tumalikod ang mga tao, handang talikuran o handang magpatayan ng walang patunay. Nang hapong iyon, sinimulang ilibing ng ngayon ang mga patay. Nahulog ang mga kumpol ng dumituyo. Sinubukan ng lahat na maniwala na tapos na ang lahat. Ngunit sa puso ni Tisoy alam niyang kasinungalingan iyon. Ang huling eksena, dahan-dahang nagpan ang kamera sa isang madilim na sulok ng kabubatan, kung saan hindi maabot ng liwanag. Isang maitim na figura ang tahimik na nakatayo, ang mga mata nito ay namumula habang ang mga baga ay kumikislap saglit. Pagkatapos ay nawala sa malayo. Ang tinig ni Tisoy ay umalingaw-ngaw, mahinang parang sumpa. Kung isang araw maririnig mo ang tunog ng mga pakpak na humahampas sa bubong, huwag tumingin sa itaas. Dahil baka nakatingin ito sa'yo.